gitna ng isang malawak na gubat sa labas ng kaharian ng Albania na nababagtas ng ilog kung saan nakagapos ang isang kaawa-awang tao sa isang puno ng higera. Siya si Florante, anak ni Duque Preseo at Prinsesa Floresca. Bukod pa rito, maraming mabangis na hayop ang namamalagi sa kagubatang ito. Habang siya ay nakagapos sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga masalimuot na nakaraan. Kasama na rito ang nanganganib na pagbagsak ng kaharian ng Albania. Nasaan ang iyong awa? Ako'y nananagoy, nakikiusap, humihingi ng tulong niyo. Patawarin niyo akong lahat dahil hindi ko nagawang ipagtanggol ang ating kaharian laban sa taksil at kulang awang si Adolfo. Tila yata wala nang nagmamahal sa akin. Napakapait ng aking buhay. Inagaw niya ang korona ni Haring Lencio upang magawa niya ang kanyang ninanais. Pati si Duque Preseo na aking ama ay kanyang dinamay. O aking Diyos Ama, tila yata di mo dinidinig ang aking mga panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy maalis sa aking isipan na ayaw niyo na akong tulungan. Kung ngayon, paano na ako? Sino ang aking malalapitan at makakapitan kung ang Diyos mismo ay ayaw na akong tulungan? Paalam na, Albania, aking sinilangan. Patawarin mo na lang ako dahil hindi kita na itong tanggol. Paalam na bayan ko. Paalam din sa iyo, Adolfong malupit, lawang taksil. Habang nagdurusa sa Florante ay may isang murong na dumating na nagngangalang Aladin na pagod at naghahanap ng pahingahan. Paalam na sa inyo! Ano yung tinig na aking naririnig? Tinig ng isang naghihinagpis na tao? Sino kaya siya? Magpahinga ka na lang. Ako ang nabigtas sa'yo. Hindi mo ba napapansin na tayo magkaaway? Siguro nga ay patay na ako kung hindi ka dumating. Subalit, ang pagkamatay ay siyang tunay ko'y kaligayahan. Ano ba ang iyong problema? Maaari ko bang malaman? Bakit kailangan niya pang umalis? Dahil mas maganda ang pagtuturo roon. Kung hindi siya mag-aaral, ano ang kanyang magiging kinabukasan? Sino ang mag-aaruga sa kanya roon? Aalagaan siya ng kanyang mga guro. Sa mga sinabi ng ama ko, ay nakumbinsin niya si ina upang ako'y lumisan. Ligayang pagdating. Kung nga pala si Antinor at ako magiging guro mo dito sa Atenas. Dito nagsimulang magalit sa akin si Adolfo dahil nasapawan ko siya. Magkakaroon ng pagsasadula ng trahedya ng dalawang apo. Si Florante, ang mangunguna bilang Pelonice. Si Adolfo, bilang Eteocles. Ikaw ang umagaw ng kapurian ko. Dapat kang mamatay. Adolfo, itigil mo yung kaibangan. O aking ama, o aking bunso.
At doon, nagwakas ang aking kwento. Anong gagawin mo sa akin? Itigil mo yan! Habang sila ay nag-uusap, dumating si Minandro at ang kanyang mga sundalo. Dapat ay hahanapin nila si Adolfo upang singilin sa kanyang mga kasalanan, ngunit nakita naman nila na maayos na ang lahat. Matapos ng sandaling pag-uusap, nakauwi na ang lahat sa Albania. Masaya ang mga tao dahil dinahos ang kasal nila Florante at Laura, pati na rin si Aladin at Lerida matapos silang kapwa magpabinyag.